Alam mo ba ang Greek Septuagint? Ito yung pinakaginagamit na salin ng Old Testament mula sa Hebrew and Aramaic papunta sa salitang Grego. Isinalin ito ng mga Jewish scholars noong 3rd century bago pa man isinulat ang New Testament para maunawaan ito ng mga Hudyo na ang pangunahing salita nila ay Grego. Kaya sa panahon nila Jesus at ng mga apostoles ay karaniwang ginagamit ng mga tao ang Septuagint lalo na sa labas ng Israel. At dito rin karaniwang kumukuha ng quote si Apostle Paul. Halimbawa sa Isaiah chapter 45 verse 23, sinabi mismo ni Yahweh, sa akin luluhod ang bawat tuhod at sa akin susumpa ang bawat dila. At ito ay ginamit din ni Apostle Paul para kay Jesus. Sabi niya, sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang bawat tuhod sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipapahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ang salitang Panginoon dito ay galing sa Greek word na Kyrios. At alam mo ba, sa Septuagint, ang salitang Kyrios ang ginagamit bilang kapalit ng YHWH. Ito ang banal na pangalan ng Diyos sa Old Testament. Pero tandaan natin, hindi sa lahat ng pagkakataon na ang salitang Kyrios ay tumutukoy kay Yahweh. Minsan ginagamit ito para sa mga taong may mataas na posisyon. Pero sa context ng Philippians chapter 2, ang Kyrios na tumutukoy kay Jesus dito ay hindi lang isang mataas na titulo, kundi ito ay isang malinaw na pagpapahayag ng kanyang pagkadiyos. Kaya ang phrase na ang bawat dila ay magpapahayag na si Jesus ay Panginoon ay hindi lang ito basta titulo ng karangalan, kundi ito ay divine identity. Ito ay pagkilala na siya si YHWH, ang Diyos na nagkatawang tao. Yan ang context ng Philippians chapter 2 verse 5 to 11.